Gusto ko, I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved, especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. Ouch, ouch, ouch. Alam nyo, ang pathetic ng no statement na yun. Ito ni Baste. Alam nyo bakit? Try niyang sabihin niya sa Ilocos Norte. Babatuhin ka ng doon. Anong babato sa kanya? Yung empanada. Ayan, babatuhin ka ng bawang. Ayan, bagnet. Batuhin ka ng bagnet. Natawa lang ako kasi again, this is something that this is something that was sent to me. Isinend kasi ito sa akin kanina. Ito kasi yung sinabi ni Baste. Baste Duterte kay PBBM, you will never be loved. Uy, alam niyo mga Kojero. Ito lang naman. Ang trabaho ng presidente, pamunuan ng Pilipinas, hindi ligawan ng Pilipino. Tapos ito pa isa. Ito pa sinabi niya. Fuming Baste tags Marcos as ingrate. Speaking in the vernacular, the mayor said with an expletive for emphasis. My father had your father buried, but my father you handed to his jailors. Ito pa mga Kojero, sinabi niya kahapon nga sa rally. Araw daw ng Davao. Panoorin natin. Sure ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me, the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. Ay, hindi na. Kayo na. Ito yung sinasabi. Actually, may nag-comment sa akin kanina tungkol dyan. Pakita nga kayo ng sinabi ni Apolacay na patayin nyo lahat ng Pilipino. Gusto ko, I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved, especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. Ouch, ouch, ouch. We will stand up and we will fight back. Alam nyo, ang pathetic ng no statement na yun. Ito ni Baste. Alam nyo bakit? Try niyang sabihin niya sa Ilocos Norte. Babatuhin ka ng doon. Anong babato sa kanya? Yung empanada. Ayan, babatuhin ka ng bawang. Ayan, bagnet. Batuhin ka ng bagnet. Meron ng grupo na tinatawag na loyalista na nagmamahal sa pamilyang Marcos. Take note ha, nagmamahal sa pamilyang Marcos. Meron na ba kayong 40 plus years na grupo na masasabi nyo nagmamahal sa inyo maliban sa Davao? Ganun kalaki ang impact ni Apolacay. Ganun pa rin karami ang suporta na nakukuha ng Marcos na kahit sinong i-endorso nila na ipapanalo nila. Basta walang dayaan. Ngayon, mga Kojero, imagine, sa sobrang alam ng mga Duterte na malaki ang grupo, malaki ang suporta, malaki ang impluwensya ng Marcos family. Anong ginawa nila? Humingi sila ng suporta sa isang Marcos. Hindi nga lang kay PBBM, kay Aimee. Itong si Aimee, kinausap si Digong, tumakbong presidente. Pinondohan, umutang pa nga raw si Aimee Marcos para lang pondohan yung kandidatura dito ni Digong. Administrasyon ni Marcos, kung si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC, murag wala lang, ato na lang, murag walay na himo, ang atong pinalanggang amahan dari sa tundak bayan. Ibaw mo, di ko matingala gyud. Tinood lang. Di ko na alam, di ko na maintindihan. Nganong ingon ani karon? Because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni una along aning with Marcos o kaning mga uban. Minsan feeling ko sinasadya nila na magbisaya kapag nagsi-speech to mga to para hindi sila nare-reacta ng majority. Ring mga bagagnaw ng mga politiko di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Yun, medyo naintindihan ko yung konteksto. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya, pero naintindihan ko yung konteksto siguro. Masisira daw diskarte ng mga tiwaling politiko, baka ganun yung sabihin. Tatay mo yun eh. Kayo yun eh. Sige nga, ito, challenge na lang siguro to kay Baste Duterte. Pa-explain nga ano nangyari doon sa 51 billion na pondo para sa flood control niya sa Davao. Total naman, magaling ka, di ba? Ano nangyari doon sa confidential funds ng kapatid mo nung mayor siya ng Davao? 460 million yun every year o 425 million yata every year. Pakipaliwanag nga. Bakit binabaha pa rin kayo dyan sa Davao kahit meron kayong 51 billion na pondo para sa flood control nyo dyan? Lumasos kayo 51 billion pero binabaha pa rin kayo. Suminga lang ang aso sa kalsada, babaha. Pa-explain na lang please. Kasi hindi namin naiintindihan. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term
Beyond that, you are nothing. Nagsalita ang someone. Nagsalita yung maraming nagawa. Nagsalita yung somebody. Ewan ko sa'yo, Baste. Pinagmumukha mong tanga mga DDS. Well, pare-pareho naman kayo. Kalimot uro yung kita'y nagtapang sa iya makalingkod sa diagaron sa ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray! Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo. Yun na yung utang na loob na sinasabi. Wala rong utang na loob. Okay, speaking of utang na loob, puntahan natin ngayon yan. Since dinala mo yung kwentuhan sa utang na loob, papakita ko lang to. Ano nakasulat dyan? December 29, 2016. Duterte may utang na loob kay Amy Marcos. Balik tayo sa kwento natin kanina. Si PBBM, tumatakbong vice-presidente. Tapos si Duterte ay nanalo presidente. Bakit siya nanalo presidente? Paano siya nanalo presidente? Sa pamamagitan ng isang Marcos. May utang na loob daw. Si Duterte mismo ang nagsabi niyan. Wala akong utang na loob except to 3 or 4 persons. One of them is Amy. I promised in the debates I would bury her father in the libingan ng mga bayani. So, what does that mean? Ibig sabihin, mga kotsero, yung kanyang pagkapanalo sa pagka-presidente ay utang na loob niya sa 4 na tao. Isa doon si Amy Marcos. Ngayon, Baste, since yan naman ang sinabi ng tatay mo, ibig sabihin, nagkabayaran na ng utang na loob. Ano yung usapan? The usapan is, tulungan mo ako sa kandidatura ko, palibing mo yung tatay ko. Yan yung usapan nilang dalawa. Ngayon, mga kotsero, sa palagay nyo, bakit kaya pumayag itong si Digonggong doon sa agreement? Kasi mas madali kasi magbayad ng utang na loob, lalo na kung yung utang na loob ay napakadaling gawin para sa parte mo dahil legal. Mahirap kasi yung kapag meron ka pa papaikuti ng batas, etc., etc. Mahirap yun. So, ang tanong, nung inutos ni former President Duterte na ipalibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, naipalibing ba agad? Hindi rin. Naipagbakbakan pa sa Supreme Court. Ano ho ang sinabi ng Supreme Court? Ang sabi ho ng Supreme Court, mga kotsero, ito. Ayan, petitioners view that they sustained or will sustain direct injury if founded on the wrong premise that Marcos' burial at the LNMB contravenes the provisions of the Constitution. PD number 105, RA numbers 289, 166, 186, and 10368. Okay, and international laws, blah, blah, blah. However, ito po decision ng Supreme Court, as the court fully explained in the assailed decision, the historical and legal basis governing the LNNB unequivocally reveal its nature and purpose as an active military cemetery gravesite over which President Duterte has certain discretionary authority pursuant to his control and commander-in-chief powers which is beyond the court's judicial power to review. Ibig sabihin, ang sabi ng korte, hindi namin pwedeng i-review yan kasi discretionary yan sa Pangulo. Number 2, they have not proven that Marcos was actually not qualified and in fact disqualified under the provisions of AFP Regulations G 161375. Moreover, the beneficial provisions of RA number 10368 cannot be extended to construe Marcos' burial at the LNMB as a form of reparation for the HRVV, human rights violations victims. So yun. Ibig sabihin legal, regardless sa pananaw ng mga dilawan during that time, yung pagpapalibing kay Apo Lakay sa LNMB is legal. Kaya nga pumayag si Digong sa ganyang arrangement. Mas madali kasi yan. Maski yung mga dilawan, nire-recognize na bayad utang yan. So, itong si Baste Duterte, mga kotsero, as time goes by at habang siya ay lumalabas, lalong nare-reveal ang kanyang kabobohan. For lack of a better term. Wala akong maisip na term Yun lang talaga, kabobohan. Ituloy nyo lang po yan. Wag ko kayong titigil. Pasalangin nyo ng pasalangin si Baste Duterte. Para lalo pang makita ng sambayan ng Pilipino na latak. Latak na ngayon tatay. Mas latak pa yung mga anak. Hindi pala, sorry. Hindi pala latak si Digong. Walang hiya si Digong. Yung kawalang hiyaan ng tatay. Tapos yung mga anak, nipo babies lang.